Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sinagip sa Cambodia ang 20 Pilipinang ginawang surrogate mothers o yung pinagdadalang tao para sa anak ng iba. 13 sa kanila ang buntis na. Inaalam na ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng illegal recruiter ng mga biktima. Yan ang tinutukan ni Mark Salazar. Ang Philippine Embassy sa Cambodia ang nagkumpirma. 20 Pilipina na ginawang surrogate mothers doon ang nirescue ng Cambodian National Police noong Setyembre. Hawak na ng ating Interagency Task Force Against Human Trafficking ang kasong ito at ang proseso ng pagpapauwi sa kanila. Yung sa 20 niyan, hindi pa nakauwi kasi 13 of them nagdadalang tao. 13. Sa kanila, nasa hospital pa. Kasi surrogate mother. Yun ang magiging role nila. Yung Cambodia, na iba-ibang ginagawa, na na-traffic sila. At hindi, ngayon lang kami nakarinig ng surrogate. Ngayon lang. Actually, Ngayon lang. So, it's possible it's happening in other countries too. Ang surrogacy ay pagdadalang tao mula sa punla na hindi kanya. Ini-inject sa surrogate mother ang fertilized egg at sperm mula sa ibang tao. Legal sa maraming bansa ang commercial surrogacy para tulungan magkaanak ang mga pares na may problema sa pagbubuntis. Pero bawal ito sa Cambodia. At ang galamay ng underground industry na ito sa Cambodia ay umaabot sa mga illegal na recruitment agency sa Pilipinas. Sa pahayag ng Philippine Embassy sa Cambodia, nirecruit umano ang mga Pilipina ng isang taong inaalam pa ang pagkakakilanlan at nasyonalidad. Ang recruiter na ito, na posibleng may pekeng pangalan, inayos daw ang biyahe ng mga babae na babiyahe sa isang Southeast Asian country pero sa huli ay sa Cambodia sila bumagsak. Ang problema, ayon sa ating embahada, yung sinasabi ng agency, we might not even know the physical address of this embassy because lahat sila via social media, kinontak via email, Facebook. Kabilang ang Cambodia at karatig bansa sa pinakabinabantayan ng Bureau of Immigration pagdating sa human trafficking. Ang nagiging challenge natin, yung iba pumupunta sa ibang country, hindi naman yung final destination nila, but pre-represent nilang ticket ay a certain country pero mag-ano sila, they will go transit to the final destination. Kahit ang PNP Anti-Cybercrime Group ay wala raw na monitor na online recruitment na tumatarget ng surrogate mothers. Kaya nga ang kutob ng DFA, ikinukuble sa mga normal na trabaho ang alok online para may kumagat. Please, bago kayo pupunta sa ating mga kapitbahay na bansa, no? Para magtrabaho, dadaan kayo sa DMW POA, yung official process. Of course, may bayad pa yan, may hassle yan. Pero importante, may protection para sa inyo. Kasi usually ang sinasabi sa kanila, may trabaho sa Thailand, sa Cambodia, computer work, tourism work. Yung pala pagdating ng ibang ginagawa. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Tinikita na pero nakikipag-ugnayan na rin sa LTO ang pamunuan ng Bonifacio Global City sa Taguig. Para yan sa kaukulang parusang ihahain laban sa social media influencer na viral dahil tila sinadya umanong pumasok sa one-way. Nakatutok si Ian Cruz. Kumakalat sa social media ang video ng lalaking ito sa Bonifacio Global City sa Taguig habang may mga kasama. Saan tayo? Left or right? Left or right? Left or right? Left. Ang nilikuan, one way. Pwede ka kumaliwa dyan? Pwede. Bawal! Basta ako. Pero tuloy sa pagmamaneho ang lalaki. Mahuli tayo! Saan tayo pupunta? Uy, wrong way ata. Kaya naman na-flag down sila ng traffic marshal. Kunwari yung way, the way. Oh, sabi mo ways. Kuya, we're getting lost. So, the ways, I think. sir. Ano yung pinasok mo? Sorry po kuya. We're getting lost. Saan po pupunta? Ano yan? Yeah po, pero the ways kasi indicated us to be with you eh. Sinusunod ko lang yung mga nakasakay sa akin. Humaba pa ang paliwanagan.
May anak pa ng politiko na ini-name drop ang driver. Kuya, sorry talaga. Oo, din you can guide me na lang as kuya kasi we don't know talaga BGC. Kasi legit promise. Hindi pinakita sa video pero sabi ng pamunuan ng BGC, inisyuhan ng ordinance violation ticket ang driver ng sasakyan. September 23 pa umano ang video, nakuha mula sa 28th Street hanggang sa pagkaliwa sa one-way na 7th Avenue. Nakikipag-ugnayan na rin daw ang security team ng BGC sa Land Transportation Office o LTO para ipatupad ang naaayong paghuli sa lumabag na motorista. Sinisika pa ng GMA Integrated News sa makuhang panig ng Investigation and Intelligence Division ng LTO ukol sa insidente. Sinisika pa naming kuhanan ng pahayag ang social media influencer na nag-upload ng video. Hindi malinaw kung siya ang driver o siya ang kumukuha ng video na base sa anggulo ay nakaupo sa harapang passenger seat. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Hindi bangka, kundi eroplano ang sinakyan pa Malaysia ni Alice Go at iba pa niyang mga kasama. Base po yan sa investigasyon ng Bureau of Immigration. Nakatutok si Salima Refran. Sakay po kami ng boat. Sasakay kami ng boat sa dagat. By boat po. Ang balita ko, may sinabihan ka na umalis ka sa pamamagitan ng hindi boat lang. Meron po kami sinakyan po na yate po. Taliwas sa mga pahayag na ito ni Sheila at Alice Guo, nag-eroplano at hindi umano sila nagbangka pa Malaysia nang umalis sila ng bansa ayon sa investigasyon ng Bureau of Immigration. The subject, Alice Guo, entered Kuala Lumpur International Airport on July 18 at 12:17. Bakit nga meron kang July 18 entry in KL? Tayo invoke my right against self-incrimination po. Peke rin umano ang immigration stamp sa passport ni Guo na pumasok ng Sabah, Malaysia noong July 19. There is no record of entry into Sabah on July 19. Nagpapatuloy ngayon ang investigasyon ng BI, partikular sa mga pribadong eroplano. Ang ginagawa po natin is coordinating na with our counterparts there to get the manifest nung aircraft na yon na sinakyan niya. Tumataas po yung posibilidad na sa isang pribadong airstrip sila dumaan. Ang Department of Justice desididong kasuhan ng mga tumulong kay Guo na makaalis ng bansa, mga pribadong individual man o nasa gobyerno. Ayon naman sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, iisa lang ang pinatutunayan nito. She is a liar. Yun lang yun. Na kahit anong sabihin magmula sa kanyang bibig, mahirap paniwalaan. So wala pa po siyang nasasabing totoo. Samantala, ingat naman ang mga otoridad sa mga sinasabi ni Mary Ann Maslog na iniharap sa pagdinig ng Senado sa iligal na pogo kahapon. Si Maslog ang isa sa mga kinasuhan kaugnay ng 24 million peso textbook scam noong 1998 at pinadeklarang patay na sa Sandigan Bayan ng kanyang abogado. Si Maslog, na gumamit ng alias na Jessica Francisco, ay asset umano ng pulisya na kinuha para tumulong sa pagpapasuko kay Guo bago ito naaresto sa Indonesia. Pero ang alegasyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa, may nag-utos kay Maslog mula sa Malacanang na idawit siya at si dating Pangulong Duterte sa iligal na pogo. Too early to tell, baka mamaya meron nga naman talaga siyang masasabi. Well, alam mo, kapag ang tao walang credibility, meron ka pa bang mapipiling paniniwalaan? Ngayon nakakagulo pa lamang siya sa investigasyon. She will never be a credible witness involved in a textbook scam, and she was trying to bribe officials in Malacanang in 1999. Ang PNP dinepensahan ng pakikipag-usap ng intelligence group chief sa isang taong may kaduda-duda umanong record. Wala naman po tayong pinipili kung saan nanggagaling ang information, but we have to vet and validate kung itong mga nakukuha nating information and even the source of information ay reliable at merong semblance of truth dun sa mga sinasabi niya. There is no deal whatsoever with Ms. Maslog. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Maslog. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Isang kumpirmadong patay sa kaguluhang sumiklab sa huling araw ng COC filings sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur ayon sa Philippine National Police.
5 naman ang nasugatan at kasalukuyang nasa ospital. Tinitignan ngayon ng pulisya kung may kinalaman sa politika ang insidente na sumiklab umano sa pagitan ng mga taga-suporta ng incumbent mayor at ng makakalaban niya. Pinag-aaralan din kung isa sa ilalim ang lugar sa areas of concern sa election 2025. Ayon sa pulisya, ito lang ang election-related incident na naitala sa 8 araw na COC filing. Dahil sa umiiral na batas sa Saudi Arabia, hindi na maiuwi sa Pilipinas ang labi ng kababayan nating binitay roon itong Sabado. Siyang pang Pinoy ang nasa death row na sinusubukang isalba ng ating embahada. Nakatutok si Joseph Moro. Hindi na raw maiuwi sa Pilipinas ang labi ng Pilipinong binitay noong October 5 sa Saudi Arabia dahil sa pagpatay sa isang Saudi national. Ayon sa Philippine Embassy sa Riyadh, ito ang patakaran ng Saudi sa mga binibitay roon. Kahit gusto pa natin iuwi, yung mga nakaraang execution din, ganun din po. Ganun din po yung naging procedure nila dito. They do not allow the remains of those executed to be returned to their sending countries. Sinubukan ng embahada nating ihingi ng tawad ang Pilipino sa pamilya ng biktima sa ilalim ng Sharia law, batas na umiiral sa Saudi Arabia, pero hindi raw sila pumayag. 2 beses na minartilyo sa ulo ng Pilipino ang Saudi national na sa away sa negosyo. The father, the brothers, and the rest of the family to convince them, pero hindi po nabigay yung inaasahan natin na forgiveness from the family. The Saudi government tried their best to cooperate po by postponing the execution. Binigyan po tayo ng ample time to negotiate with the family, which we did naman po. Kahit ang hari ng Saudi hindi pwede makialam kung papatawarin ng pamilya ng biktima ang salarin. Ayon kay Sheikh Mahid Mangundaya na nag-aral ng Islamic law sa Saudi Arabia, mata sa mata ang Sharia law na nakabase sa Quran. Pagbibigay ng parusang katumbas ng pinsalang ginawa ng isang tao laban sa iba. At kung magpapatawad ay dapat desisyon ito ng buong pamilya. Pag lahat sila po ay buhay, yung mga magulang, mga anak, asawa, dapat magkakasundo po sila na magkaisa sila na sila ay magpatawad. Kasi isa lang sa kanila na sumalungat sa desisyon ng karamihan ay hindi po yan matutupad yung pagpapatawad. Kahit ang mga anak na nasa 8 gulang, kahit 10 o 11 tanggulang lamang, ay may karapatang magpatawad o hindi. Kung halimbawa, may anak yung victim na pwede na mag-decide. Pag ayaw niya, kahit gusto ng buong pamilya, hindi pwede. Ay, hindi pwede. Ayon sa ating embahada sa Riyadh, may 10 ng mga Pilipino nasa death row sa Saudi Arabia. May isang kaso ng Pilipinong nakapatay ng isang Saudi national. Ang pilit na isinasalba nila ngayon para hindi matuloy ang pinangangambahang pagbitay sa kanya bago matapos ang taong ito. Matagal na raw na nakaschedule ang bitay pero na-postpone lamang. Hindi raw karaniwang sinasabi ng Saudi kung kailan nila gagawin ang mga execution pero patuloy na nakikipag-ugnayan ng gobyerno sa mga otoridad doon. Meron tayong in-anticipate but we are very hopeful na ma-save po siya. Hopefully magkaroon ng forgiveness within the year. Hopefully, pero ang kinakatakutan natin ay baka within the year din magkaroon ng execution because matagal na itong nakaschedule na sinabi nila anytime pwedeng ma-execute. Malaking hamon ay kung mapapatawad ng pamilya ng biktima ang salarin. Di tulad ng binitay na Pilipino, nakikipag-usap ang pamilya ng biktima ngayon. Kung mapapatawad daw ay pwedeng makalaya o mapababa ang kaso ng Pilipina. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Happy midweek, chikahan mga kapuso! Dramatic and powerful ang Transformation Challenge. Ala Teacher Emmy ni Kapuso Primetime Queen, Marian Rivera. Di naman kami Mula sa makeup, emosyon hanggang sa malinis na transition, flinex ni Marian ang kanyang character sa Balota. After its successful run sa Cinemalaya, magbabalik sa big screen ang Balota with a new cut simula October 16. Hinamon din ni Marian ang fans na kumasa sa parehong Transformation Challenge at ilabas ang kanilang inner Teacher Emmy. Sa ating ulat panahon, inulan at binaha ang ilang bahagi ng Benguet ngayong araw.
Nagmistulang ilog ang ilang kalsada sa Buyagan sa La Trinidad, Benguet. Kasunod dyan ang malakas na buhos ng ulan kaninang hapon. Sinubukan pang tumawid ng ilang sasakyan pero may ilang tuluyan ang nahinto sa gitna ng kalsada. Ayon sa Pag-asa, thunderstorms ang dahilan ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa kanina. Ingat po dahil posibleng maulit yan bukas. Base sa datos ng Metro Weather, malaking bahagi ng bansa ang maaaring ulanin bukas, lalo po sa hapon. May heavy to intense rain sa halos buong Luzon, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Caraga, Davao Region. Posible ding maranasan ng thunderstorm sa Metro Manila mula po tanghali at pwedeng maulit sa hapon o gabi. Samantala, humina at nawala na yung low pressure area sa may West Philippine Sea. Tuloy-tuloy na ring lumalayo ang bagyong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility at malabo nang pumasok pa sa ating par. Patuloy rin ang pag-ihip ng hangin galing Hilagang Silangan o yung northeasterly surface wind flow. Usapang astronomya naman. Kung maganda ang panahon at hindi maulap sa inyong lugar bukas, may pagkakataong masilayan ang sudden torrid meteor shower. Ayon sa Pag-asa, 5 bulalakaw kada oras ang pwedeng masaksihan. Visible yan mula po 6:37 p.m. bukas hanggang pasado alas 5 na madaling araw sa Biyernes. Samantala, aminado ang PNP-CIDG na hirap silang hanapin si Attorney Harry Roque na ipinapaaresto ng Kamara matapos i-cite in contempt. Mabilis umano kasi siyang nakakalipat pag malapit ng matuntun. Nakatutok si Chino Gaston. Mag-iisang buwan na mula nang ipaaresto ng Quad Committee ng Kamara si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque matapos i-cite in contempt noong September 12 dahil sa hindi niya pagsumite ng mga dokumento kaugnay ng investigasyon sa pogo sa bansa. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nakikita kung nasaan si Roque. Nahihirapan daw ang PNP Criminal Investigation and Detection Group na hanapin siya dahil sa mabilis nitong paglipat ng kinalalagyan tuwing malapit na siyang matuntun ng mga pulis. Pag nalaman na namin, usually lumilipat na. So parang nakaka-counter din kasi kami. Sa gitna niyan, may mga matibay naman umanong lead ang mga pulis kung saan susunod na hahanapin si Roque. We cannot divulge the exact location since na kami din po ay inaabangan niya din kung ipinpoint namin kung nasaan siya and there's a chance for him to transfer from this place to another place. Ayon sa Bureau of Immigration, walang hold departure order laban kay Roque pero nasa immigration watch list siya. Of hold departure yan, hindi po natin i-allow. If lookout bulletin, we have to coordinate to the agency na nag-issue ng asking for the lookout para bigyan po natin ng notice kung ano yung estado, palisin o hindi. Ayon sa bagong talagang DILG Secretary na si Secretary John Vic Rimulya, ipinauubayan na niya kay Roque kung ano ang susunod na gagawin kaugnay ng contempt order laban sa kanya. He has not broken any laws, but he is cited for contempt by the Senate. So, in that case, he cannot be considered a fugitive, but rather as a person of interest that has to show up. I have no message for him. I think it's enough that he knows he knows what he's up against. Sinusubukan namin kunan ng pahayag si Roque sa kanyang mga social media accounts, pero wala siyang tugon sa aming mga katanungan. Bagamat hindi mahanap ng mga pulis, patuloy namang nagpo-post si Roque na mga videos sa kanyang social media page. Kahapon, nagbigay pa ito ng kanyang opinyon kaugnay sa mga personalidad na nag-file ng kanilang mga Certificate of Candidacy sa 2025 elections. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Nakakulong at iniimbestigahan ngayon sa South Korea ang 2 Pilipinong caregiver na nilayasan umano ang employer para maghanap ng ibang trabaho. Yan ay kahit nasa unang buwan pa lamang sila sa ilalim ng caregiver program ng gobyerno roon. Nakatutok si Mariz Umali. Sa land of K-pop sa South Korea kung saan maraming dumarayong Pinoy, pangarap din sanang makarating ni Arlene Ponce. Pero hindi lang para mamasyal, kundi para magtrabaho, lalo't isa siyang caregiver at registered midwife. Malaki ang sahod doon. Tapos gusto ko rin makarating doon kasi sa naririnig ko, maganda daw ang South Korea. Ang lahat na experience na nagamit ko dito sa Pilipinas, gusto ko rin i-apply doon. Pero ang pangarap tila maaantala kung hindi man tuluyang mabubulilyaso.
Dalawa kasi sa 100 Pinoy caregiver na ipinadala sa South Korea bilang bahagi ng 6 na buwang pilot program ng gobyerno ang nang-iwan sa kanilang trabaho sa unang buwan pa lang ng kanilang kontrata roon. Nahihirapan sila dahil overwork sila. May nakita silang isang trabaho na isang nag-offer ng employment as a cleaner. So kaya doon sila nahuli, doon sa panibago nilang employer. So nung nahuli sila, dinala po sila sa Immigration Authority sa Busan. Nakakulong ang dalawa sa South Korean immigration habang iniimbestigahan. Medyo nakaantala in the sense na we have to go through the process na iimbestigahan natin yung dalawa. In terms of timeline, hindi natin masasagot pa kasi hindi pa natin alam kung kailan matatapos yung kanilang investigation. Kung ganun ang nangyari ngayon, parang nakaka-disappoint. Bibigyan ng legal na tulong ang 2 Pinoy na nakakulong at kung ma-deport ay bibigyan ng pinansyal na tulong mula sa Action Fund ng DMW para sa mga distressed worker. Kapwa ay tinuturing naman daw ng Pilipinas at South Korea na isolated case ang nangyari sa 2 caregiver na naglayas. Sa ngayon patuloy na ina-assess ng DMW at Korean Ministry of Employment and Labor ang programa para matugunan ang mga issue at problemang lumabas sa unang bahagi ng kasunduan. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali Naktutok, 24 oras. Humambalang sa isang kalsada sa Maynila ang trailer truck na may kargang 1,000 sako ng bigas. Kamusta naman kaya ang lagay ng trapiko? Alamin natin sa live na pagtutok ni Jamie Santos. Jamie? Mel, buhol-buhol ang traffic sa kahabaan ng Mel Lopez Boulevard dito nga sa Maynila matapos isang 40-footer trailer truck ang tumagilid ngayong hapon. Humarang sa trapiko ang 40-foot trailer truck matapos tumagilid at hanggang sa mga oras na ito ay nakabalagbag sa kahabaan ng Mel Lopez Boulevard. Tumama pa sa concrete barriers ang trailer truck kaya may yupi ang harapang bahagi at nabasag ang windshield. Sabi raw ng driver ng truck sa MMDA, bigla raw kasing nagpreno ang truck sa kanyang harapan. Inawasan raw ito ang sedan na nasa kanilang pagitan para hindi maipit kaya tumama siya sa concrete barrier. Pero dahil sa bigat ng karga nitong 1,000 sako ng bigas, kaya ito tumagilid. Mabuti at hindi ito tumapon. Dinala sa ospital ang driver ng trailer truck matapos magtamo ng ilang galos sa katawan. Dahil sa aksidente, 1 lane lang ang nadaraanan sa northbound lane ng Mel Lopez Boulevard. May mga MMDA personnel naman ang umaalalay sa mga motorista. Nagbukas na rin ang zipper lane sa southbound para maibsan ang bagal ng trapiko. Ilang motorista ang ilang oras na ipit sa traffic. May nag-U-turn na truck and then to follow siya kabuntot. Iniwasan daw ng driver yung sasakyan na nasa harapan niya. Kung di niya daw iniwasan, masa-sandwich. Yung small vehicle, sedan, kotse po. Opo. Dahil po sa bigat niya? Dahil po sa bigat, ma'am. Kaya po siya... Yun po, nawala ng balance. Yung giyang, yung hindi na kaya ng truck, na konting pihit lang, na-deform na yung truck. Tumawag na po. Gutom na nga kami, gutom na. Mel, ayon sa MMDA, nasa may luneta na ang buntot ng traffic. Kaya naman pinaiiwas sa mga motorista na dumaan muna rito. At yan ang latest mula rito sa Maynila. Balik sa inyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Jamie Santos. Matapos ang halos 4 na dekada, ibinasura ng Sandigan Bayan ang kasong layong bawiin sa mga Marcos ang ila-ari-arian sa Rizal, Baguio, Makati, Maynila at California sa Amerika. Hindi yan dahil sa merito, kundi dahil sa tagal ng pagpapagulong sa kaso na isa lamang sa maraming isinampa laban sa mga Marcos. Nakatutok si Maki Pulido. Kasunod ng paglisa ng mga Marcos noong 1986, sunod-sunod ang mga kasong inihain laban sa kanila. Kabilang ang inihain ng Presidential Commission on Good Government noong July 21, 1987, laban kay dating Pangulong Ferdinand Marcos at dating unang ginang Imelda Marcos. Ang partikular na kasong ito layong bawiin ang bahagi ng kinamkam umanong yaman ng mga Marcos na nakuha gamit ang isang Roman Cruz bilang dummy. Kabilang dyan ang Pinugay Estate sa Tanay Rizal na orihinal na pag-aari ng Government Service Insurance System o GSIS na pinamumunuan noon ni Cruz. Pati 2 lote at 2 condo unit sa Baguio, isang residential building sa Makati, isang residential lot sa Maynila, at isang lote at 6 na condo unit sa California.
Katuwang ang Office of the Solicitor General ay inihabla ang mag-asawang Marcos at si Cruz na kasabwat umano para makuha ng mga Marcos ang mga ari-arian. Aabot sa 276 na milyong piso ang halaga ng mga ito na sa inihaing kaso ay hindi tugma sa legal na kita ng mag-asawang Marcos. Pero matapos ang 37 taon, ibinasura ng Sandigan Bayan 2nd Division ang kaso. Sabi ng korte, malinaw na nalabag ang karapatan ng mga akusado sa mabilis na pagresolba ng kaso dahil makikita sa record ng korte ang kawalan ng pagsisikap ng mga naghain ng kaso. Ipinunto pa na kung di pa nasisimula ng mismong trial para sa kasong ito at 2 dekada na ang lumipas mula nang masuspend ang pre-trial. Gaano pa katagal para ito'y malitis at madesisyonan ng korte? Hindi anya pasanin ng mga akusado ang pagsigurong gumugulong ang hustisya maging ang pagpapabilis sa takbo ng kaso sa nararapat na panahon. Dahil mahigit 3 dekada na ang lumipas, sabi ng Sandigan Bayan, hindi na makatatanggap ng fair trial ang mga akusado dahil may mga testigong maaaring namatay na at mga dokumentong maaaring hindi na mahanap. 95 years old na rin daw si Imelda Marcos kaya't maaaring hindi na malinaw ang kanyang mga alaala at maselan na ang kalusugan. At dahil 53 taon na ang lumipas mula nang maganap ang kinekwestyong transaksyon, menor de edad pa raw noon ang mga tagapagmana ni Marcos Sr. kaya't mahihirapan silang maghagilap ng mga ebidensya para depensahan sila. Sabi ng PCGG, natanggap na nila ang Sandigan Bayan Resolution at kokonsultahin nila ang Office of the Solicitor General para sa posibleng legal action o remedy. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang OSG. Ang nabanggit na kaso ay isa lang sa mga naihain laban sa mga Marcos. Base sa mga datos na nakalap ng GMA Integrated News Research mula sa PCGG, may 85 kaso pang dinidinig laban sa mga Marcos. Bukod pa yan sa mga naunang kasong dinesisyonan ng iba't ibang korte. Bagamat may ilang pumabor sa mga Marcos, may ilang ding ikinatalo nila. Kabilang ang guilty verdict ng Sandigan Bayan noong 2018 sa dating unang ginang para sa iligal na paglipat ng $200 million sa mga Swiss Foundation noong Metropolitan Manila Governor pa siya. Hindi na ipatupad ang sentensyang 6 hanggang 11 taong kulong. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Sa gitna ng mga aktibidad ni Pangulong Bongbong Marcos para sa ASEAN Summit, ay pinulong niya rin ang ilang opisyal para sa mandatory evacuation ng mga Pinoy sa Lebanon. Yan ay sakaling lumala ang gulo roon. Mula sa Lao People's Democratic Republic, nakatutok live si Ivan Mayrina. Ivan? Yes, Mel, sa formal na pagbubukas ng ASEAN Summit ngayong araw, agad iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos ang kahalagahan ng pagsunod sa international law sa issue ng sigalot sa South China Sea kung saan hindi lamang ang Pilipinas ang apektado, kundi maging ang ibang mga bansang miyembro rin ng ASEAN. Samantala, habang naririto nga siya, ay pinulong niya ang mga ahensya ng pamahalaan para ipag-utos ang paglilikas sa mga Pilipinong naiipit sa kaguluhan sa Lebanon. Sa gitna ng kanyang partisipasyon sa ASEAN Summits dito sa Laos, isiningit ng Pangulo ang pulong na ito sa mga opisyal ng DFA at Defense Department. Ito para pag-usapan ang paghahanda sakaling kailanganin ng sapilitang paglilikas o mandatory evacuation ng mga Pinoy na naiipit sa lumalalang gulo sa Lebanon sa gitna ng mga missile attack ng Israel. Alert Level 3 pa sa ngayon ang umiiral sa Lebanon, pero kung lumala ang sitwasyon, maaaring itaas yan sa Alert Level 4 kung kailan magpapatupad na ng mandatory evacuation. We are now going to evacuate our people by whatever means, by air or by sea. And let's make all the preparations so that malapit na lahat ng asset natin, that the embassy gives us the all clear and they say that our people can go, mailabas na kagad natin so that hindi sila nag-aantay na matagal in the danger areas. Sumalang din ang Pangulo sa bilateral meeting nila ni Vietnam Prime Minister Pham Minh Chinh na sumentro sa pagpapaigting na ugnayan ng Pilipinas at Vietnam sa agrikultura at kalakalan. Ang Vietnam ay isa sa mga pangunahing pinagkukunan na inaangkat na bigas ng Pilipinas. Pero may isa pang lumilinaw ng pagkakahalin tulad ng dalawang bansa. Parehong may bahagi ng South China Sea na pasok sa kanilang exclusive economic zone na inaangkin ng China at humantong na sa pangaharas nito. May umiiral na kasunduan sa incident prevention sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam, isang mekanismo para iwasan ang paglala ng tensyon sa mga claimant countries.
Pero sasapat kaya ang paisa-isang kasunduan sa mga kapitbahay ng Pilipinas sa ASEAN? Bago upo pa lang sa pwesto, binigyan din ni Pangulong Bongbong Marcos ang kahalagahan ng iisang tinig ng ASEAN sa mga mahalagang issue sa rehiyon, lalo na sa sigalot sa South China Sea na inaangkin ng buo ng China at nagiging mas agresibo pa. Sagasadya ng claim ng Pilipinas, Vietnam, Brunei at Indonesia na pawang mga ASEAN member states. Dekada na isinusulong ang pagbuo ng isang code of conduct pero hanggang ngayon hindi mabuo. Ang pagsulong ng konsensus o pagkakasundo, siya pa ring tema ng Prime Minister ng Lao PDR sa kanyang talumpati sa harap ng mga kapwa-lider kanina. Sa gitna ng nagbabago at umiigting na sitwasyon, nananatili ang posisyon ng Pilipinas at patuloy na isusulong ang pagsunod sa international law, bagay na ginawa na raw ng Pangulo ngayong araw sa kanyang intervention. I didn't specify the details, but that's the general principle of the adherence to the rule of law and the UNCLOS. And just as a general thing, we'll have a chance to get into more detail maybe in the next couple of days. Mel, yung tinutukoy ng Pangulo na next couple of days ay ang mga magaganap na pulong sa susunod na 2 araw sa pagitan ng ASEAN at ang mga tinatawag na dialogue partners. Kabilang dyan ang mismong China, ang Amerika, ang India at ang New Zealand. Samantala, Mel, kakatapos lamang magtalumpati ng Pangulo sa ASEAN Business and Investment Summit kung saan hinikayat niya ang mga mamumuhunan na mag-invest sa larangan ng green metal, battery manufacturing, data centers at agribusiness. Mel. Ivan, thank you. Pero balikan nga natin yung utos ng Pangulo na maghanda para sa posibleng mandatory evacuation sa Lebanon. Ano yung magiging trigger ng gobyerno para itaas na nga yan sa alert level 4? Ano ang sitwasyon doon na hinihintay ng ating gobyerno? Ivan. Mel, ang definition ng alert level, yung mga conditions para itaas ang alert level 4 ay yung tinatawag na large-scale internal conflict o yung malawakan na kaguluhan sa loob mismo ng bansa o di kaya may external attack o yung pag-atake mula sa labas ng nasabing bansa. At yun, Mel, ay ang judgment niyan, ang decision na yan ay manggagaling mula sa mga tao on the ground, meaning ang embassy at gayon din ang DFA. Sila magdedesisyon kung napapanahon na itaas ang alert level 4 at magpatupad na ng sapilitang paglilikas, Mel. Pero sinabi ng Pangulo na handa naman ang lahat para doon sa gusto niyang mandatory evacuation. Ivan. Yes, Mel, yan mismo ang dahilan kung bakit kahit narito siya ay nagpatawag siya ng parang lumabas nga emergency meeting na kasama ang Department of National Defense, ang Department of Foreign Affairs at ang Department of Migrant Workers dahil gusto niya nga masiguro na handa kung sakaling ang kailangan na mabilis ang ilikas ang ating mga kababayang naiipit doon. Ang sinabi niya, by any means necessary. So lahat ng resources ng gobyerno ay gusto niyang kung kailangan i-deploy para makuha ang ating mga kababayang naiipit dyan sa gulo sa Lebanon. Maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina. Mapanakit sa lalim ng hugot ang official trailer ng Hello Love Again dahil sa mga linya ng mga character ni Alden Richards at Catherine Bernardo. Pero di lang sa trending trailer kinilig ang fans, kundi pati sa tila pagiging close ni Alden sa pamilya ni Kat. Makichika kay Aubrey Catampel. Ilang beses do you want me back? One more hello? Do you still love me? Or one more goodbye? This 2024. Puno ng feels ang official trailer ng comeback movie na Hello Love Again ni Alden Richards at Catherine Bernardo. Kung may kilig sa muling pagkikita ni Joy and Ethan sa Canada, I'm here to try again. meron din itong heartbreaking moments. Sabi ko, hindi ako magiging mahina. Pero nandito ka na naman. At nandito na naman ako. Trending ang inabangang world premiere ng trailer online. Marami ang tumutok na fans kagabi sa mall show ng Hello Love Again sa isang mall sa Taguig. Nakasabay nanood sina Alden at Catherine. Very grateful and naramdaman namin yung mensahe ng trailer at the same time yung reaction yung audience nung nakita nila.
We're very emotional, we're very happy and proud about the film. Ramdam namin yung suporta ng lahat ng tao from different stations, different fandoms. Grabe, parang lahat sila nagsama-sama to show their support for the movie and sobrang na-appreciate namin yun. Hindi naman siguro masamang humingi ng isa pang chance. I'm sorry, but I don't give second chances. Comment pa ng ilan, mapanakit daw ang trailer. Tanong tuloy ng marami, ano nga raw ba ang nangyari sa pag-iibigang Joy and Ethan? Star Cinema and GMA Pictures come together to... Bukod sa OG cast mula sa naunang Hello, Love, Goodbye, ipinakilala na rin ang bagong karakter, gaya ni Korean-American actor Kevin Crader. Marie! Kasi yung ibang scenes doon, nung sinushoot namin, medyo masakit siya. So, syempre hindi naman natin sasabihin lahat sa trailer. We don't wanna spoil anything. So, kanya-kanyang, bahala na kayo kung ano interpretation niyo doon. But one thing's for sure, galing siya sa puso. It's very real and very relatable. Ginawa namin lahat ng makakaya namin para makapagbigay kami ng isang pelikula na magmamarka sa mga puso ng mga Pilipino. Last week sa Santa Rosa, Laguna naman nila ginawa ang official movie poster reveal kung saan present pa ang kani-kanilang pamilya. Nag-post pa si Mommy Mindy Kath ng videos with Kath's niece QQ kasama si Alden. Pag-amin ni na Alden and Kath, di raw maiwasan na makaramdam sila ng pressure sa kanilang pagbabalik together sa big screen. Every time nandyan yung pressure, I really try my best na huwag siyang isipin and basta siguro happy lang kami with the material we have now. It's a different story to tell. Of course, we have our hopes up, pero hindi na namin siya masyadong iniisip kasi nga we want to enjoy the process. We want to enjoy the journey of making and promoting this film. And of course, may comparison yan eventually, but it's part of it. Ang Hello, Love Again ay collaboration ng Star Cinema at GMA Pictures na ipalalabas na sa November 13 sa mga sinehan worldwide. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Pinagpapaliwanag ng Land Transportation Office o LTO ang nahuli cam na driver na illegal na nag-U-turn sa EDSA Aurora Tunnel sa Quezon City. Sa viral na ngayong kuha ng MMDA kahapon, makikita kung paano nag-U-turn ang itim na SUV at saka mabilis na tumakbo pa northbound. Inireklamo ng MMDA sa LTO ang driver dahil nalagay sa panganib ang mga motorista, partikular ang pagkain nito sa daan ng EDSA bus carousel. Pinapaharap ang driver sa LTO Central Office sa Lunes. Dala ang kanyang sasakyan at written explanation. Kabilang sa mga posibleng parusang ipataw ang pagsuspinde o pagbawi sa kanyang lisensya. Tuloy-tuloy ang pagpapalikas sa mga taga-Florida dahil sa banta ng Hurricane Milton. Ayon sa Philippine Honorary Consulate sa Florida, may mga Pinoy nang lumikas pero may ilang nananatili pa rin sa kanilang bahay. Sila ang tinututukan ngayon ng mga otoridad dahil sa paghagupit ng Hurricane Milton. Nasa Category 5 na ito at inaasahang tatama sa Tampa, Florida kung saan nakatira ang mahigit 26,000 Pinoy. Patuloy rin ang paalala ng konsulada sa panganib na dala ng itinuturing na isa sa pinakamalalakas na bagyong tatama sa US. May banta ng storm surge na posible umunong umabot sa 15 talampakan at magdulot ng matinding pinsala. May nakalatag na raw na contingency plan para magpaabot ng tulong sa mga apektadong Pilipino roon. Titiyakin daw ng bagong talagang Interior Secretary na si John Vic Remulla na magsasara ang lahat ng mga POGO operations sa bansa, alinsunod sa kautusan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kabilang dyan ang POGO sa kanyang probinsya sa Cavite. Nangako na umano ang mga ito na magsasara sila sa December 15 bago pa ang deadline para sa pag-alis ng mga POGO sa December 31. Sinabi yan ni Remulla sa turnover ng liderato ng Department of Interior and Local Government kung saan bago talaga siya bilang kalihim. Binanggit niya rin ang pagbaklas sa anyay politika at palakasan para sa promotion sa PNP, isa sa mga ahensyang hawak ng kagawaran. Grateful si Jillian Ward di lang sa dami ng na-inspire kundi pati sa natupad na pangarap ng kanyang yumaong lola mula nang gampanan ang role na Dr. Annalyn Santos.
At madalas na nga raw mapagkamalang doctor in real life si Jill. Na for the first time, naging vocal tungkol sa nagpapakilig sa kanyang puso. Makichika kay Aubrey Carampel. Sinong nagpapakilig kay Jillian Ward ngayon? Nasa showbiz ba yan? Abot kamay ang kilig sa unang pagsalang ni star of the new gen Jillian Ward sa GMA Integrated News interviews nang mapag-usapan ang kanyang love life. May love life ba si Jillian Ward? Well, wala po akong boyfriend. Pero minsan kinikilig po talaga ako. Eto na lang po, so yung gusto ko kasi, hindi niya alam na gusto ko siya. One-sided love? Ganon? Hindi naman po one-sided. Kasi apparently, gusto niya din daw ako. Pero hindi ko sinasabi sa kanya na gusto din kita. Ganoon. So kung nanonood po siya, hello. Pero kung nasa showbiz ba si Mystery Guy? Tingnan niyo po yung mga mata ko. Ha? Nasa showbiz? Hindi raw nagmamadali si Jill pagdating sa love life na may hinahanap na qualities. Siyempre, God-fearing. Gusto ko po very family-oriented. Naniniwala po kasi ako na kung paano niya mamahalin yung family niya, gano'n niya rin po ako mamahalin. And gusto ko po very honest sa sarili niya at may paninindigan. Ayun. Yun po yung pinaka-importante para sa akin. And hardworking. Gusto ko po yung mabait talaga. And yung hindi po siya pretentious. Ang usapan pagdating sa puso at iba pa na itatakbo niya raw sa kanyang co-stars sa hit Afternoon Prime series. Sobrang napalapit daw kasi sila kay Jill na nakasama niya ng halos 2 taon. Sa love life, more on kay Nanay Mina, Tito Chucky Dreyfus, and kay Mama D. Tapos kapag humihingi po ako ng business advice, ano yung pwede kong pag-investan para sa future ko, yan po sina... Kay Doc RJ. Apo, Tatay Richard. Pero sa nalalapit na pagtatapos ng serye, bittersweet ang nararamdaman ni Jill. Malungkot pero fulfilled ang kanyang puso dahil para sa yumaong lola raw ang kanyang pagganap bilang Doc Annalyn Santos. Kasi dream niya rin po sa mama ko na maging doktor yung mama ko. Eh, hindi po natuloy. So kahit pa paano, doktor naman po ako sa role ko. Sa role. Super po kay Lola's Girl. Then, ayun, actually po sa sobrang naalala ko po siya sa mga eksena. May eksena po ako with Lola Susan na parang nasa hospital bed po siya. Tapos naalala ko po yung lola ko. Tapos hindi kami makapag-take po for 15 minutes kasi sobra yung iyak ko. So I hope proud po talaga siya kasi this show is for her. More than the success of the show, ang mas importante raw para kay Jill. Meron nag-message sa akin everyday na na-inspire daw sila sa show, na-inspire po sa akin. So, ayun, syempre sobrang grateful ko po. Ang laking bagay po nun. At sa sobrang daming affected kay Doc Annalyn, napagkakamalan na rin daw siyang totoong doktor. May mga gusto pong magpa-check up, especially po yung mga lola. Mga lola or yung mga super bata po talaga na hindi nila alam yung concept ng acting. Parang naniniwala po silang doktor talaga ako. Minsan po, mas marami nang tumatawag sa akin Doc Annalyn kesa Jillian. Ano yung pangarap mo na abot kamay mo na? At ano naman yung pangarap mo na tutuparin mo pa lang? Okay. Siguro po yung pinaka malaki kong naabot na pangarap is maging proud sa akin talaga po yung parents ko. And ayun din po, na makapag-inspire ako ng mga tao. And sa aking maaabot, well, syempre, yun nga po, gusto ko po makapagtapos ng college. Ayan, makontinue po yung ginagawa ko sa pag-arte ko. And gusto ko po magawa lahat ng klaseng roles. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happening. And that's my chika this Wednesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Emil. Salamat sa iyo, Iya. Thanks, Iya. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Mga kapuso, 77 days na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.